In this video, magdadrive tayo sa northernmost point ng Bantayan Island, explore an old German ruin, maliligo sa turquoise water, and I'll also talk about mga bagay na nagustuhan ko sa isla and mga challenges na na-encounter namin. My name is Red and I'm on a mission to visit the 81 provinces of the Philippines, and this time, andito tayo sa Bantayan Island, Cebu. Dili na kayo, lalo. Ha, isa, no? No, wala na dito yung mahimo. Muli kayo rata. Finally, maliligo na kami ng dagat. Tapos na kami sa trabaho namin. Naisda yun. Ay, tumbaan ako yan. Isda. Maganti ka karon dira. Usa ba yung isda? Kanina ka nakakita ng isda. Ayaw kong iwan sa isda. Tingnan nyo guys. What I'm living with. Masyadong maldita. Wala nata ni. Murag mo nata ni pinakalaluman eh. Kaya pa kami naglalakad hanggang tuhod lang ang tubig oh. Tuhod lang ang tubig. Ano, dili kita magpalalumoy para pag na-jellyfish, maano rin tayo. Murag ka lang pala yung murag init ka kayo dito. Init kayo dito. Wala. Init kay sunset oh. Ganda na sunset. Ganda na sunset, sinisira ng building. Maligo na ko, may. Maligo na ka? Wala na, muna na eh. So, asa ka maligo? Mudahin na ko na. Man magkisi-kisi. Sige, survey ang area. As if ang jellyfish is hindi gumagalaw. Maligo na ko. Wallet, cellphone, ID, ballpen, panyo. Parang siya yung MG Square na pinuntahan namin nung first night. Pero nandito siya sa tabing dagat. Dagat na yun siya doon. And then wala din masyadong tao. Kung mapapansin nyo, like walang masyadong tao. Mostly mga locals pa din ang nandito. Ganito ang vibes na napansin ko dito sa Bantayan. Parang nga siyang Siargao na island vibes. Pero wala masyadong tao. Gusto ko. Thank you Lord, busog na busog. Ang sarap ng pagkain namin. Ito ata yung pinakamahal na kinainan namin. Ang dami naming in order kasi. Pero masarap. By the way, baka paghanapin ito, ang pangalan ng kinainan namin is Kaptanan. Kaptanan sa isla ba? Or basta iisulat ko na lang dito. Baka ma-confuse kayo. Ito yung main road, yun, doon. And then pagkapasok nyo dito, hindi nyo siya agad makita. Kasi pagkapasok nyo dyan, papasok kayo, kakanan pa kayo ganyan. And then marami siya na mga kainan sa loob. Hindi kasi kita agad eh. Yun lang. So, pauwi na kami. Kasi kailangan ko pang gumawa ng report para sa trabaho ko bukas. Alas 8:30 na, alas 9 na din ata. Bukas na ulit. Hindi nyo na ako nakikita Hello, it's the next day. Actually, it's 2 days since yung video ko a few minutes ago. The reason hindi ako nag-vlog was because na-busy lang talaga sa trabaho. Imagine mo yung Wednesday ko from 7 a.m. until 5 p.m. Straight lang, wala akong tayo-tayo. Ganun ka busy ang nangyari kahapon. And then today is puno din ako. Today is Thursday. This is our last full day dito sa Bantayan. And I'm planning to maximize the remaining hours na meron kami dito. And isa pa is lumipat kami ng kubo. So ito, napansin nyo, wala na yung parang lamesa dito na upuan. Actually, yun yung dating kubo namin, yung isang yun. I don't know kung bakit ganun ang nangyari. Bumili kasi ako sa Agoda nung hotel and for some reason naka-half siya eh. 3 days na doon kami sa yung kubo namin na una, and then for the next 2 days is nandito kami, pinalipat kami. Mas malaki siya compare doon sa isa, pero mas mura to compare doon sa isa. So, I don't know what's going on there, pero
nag-rent kami ng motor. Actually, ngayon lang. Nag-rent kami ng motor ngayon. And then, ang balak namin is iikot kami sa bantayan ng nakamotor lang. Kaninang umaga, yung mga kapatid ko, pumunta sila sa ruins. And then, ang ganda ng dagat na pinuntahan nila. So, I'm planning tomorrow morning, yun ang una natin gagawin. Hopefully, hindi umulan. Sa video na sinend nila sa messenger, ang ganda ng tubig. Excited na excited talaga akong pumunta doon. But, ngayon ay, anong oras na ba? Mag-aalas 4 na. Inaantay ko lang yung asawa ko and iikot tayo sa bantayan. We'll maximize the remaining time. And then in the evening, dito tayo sa hotel. Meron kasing barbecue night every Thursday until Sunday ata yun. Merong barbecue night. I've invited my mom and my siblings. And dito tayo kakain ng dinner sa hotel. But for now, samahan nyo kami. Ikutin natin ang bantayan. Magmotor tayo. Literally, nasa dulo na kami ng isla ng Bantayan. Pinakataas. 40 minutes na biyahe sa motor, pero kinuha namin ng 1 oras kasi hindi kami nagmamadali. And akala ko, yung lagi kong sinasabi na ang Bantayan is like, wala masyadong tao. Well, apparently, Santa Fe lang ang ganun. Lahat ng mga municipality na daanan namin, ang daming mga tao, daming mga locals, may mga eskwelahan pa. Basta, siya masyado, yung lively siya masyado. Wasn't really expecting that. And, ito na ang dulo ng Bantayan. Hindi ko alam ano sa Tagalog yan, yung nangunguha ng mga shells, ata yan sila, mga scallops, mga maliliit ng crabs. Ang tawag kasi sa Bisaya ng ginagawa ni Kuya is manginhas. Yun nga, yung kumukuha yung sa shallow na tubig, nanginhas. Ano sa Tagalog, anong tawag dyan? And nakala ko din, ang pinakadulo ng Bantay is like yung parang yung walang katao-tao na lugar. Pero, tingnan nyo, may hotel doon. Mayroon siyang hotel and then may establishment talaga. And then doon sa dulo, mayroon pa siyang boardwalk. Titingnan natin yung boardwalk ngayon doon. Pinatalo na namin mag-asawa kung anong Tagalog ng manginhas. Sabi niya, manglimas? Manglimas. Para kang congressman. Nilimas ang kaban ng bayan. Shout out sa mga natin dyan, sa mga congressman natin sa flood control. Kamusta kayo? Shallow water. Yun, may crab dun, oh. Yan, crab. Mga isda ding maliit. Yan yung mga kinukuha nila, yung mga ganyan, na mga crabs, may mga shells. Pero I think mostly crabs, yung mga maliliit ang nakukuha dito. May langaw pang Ganda ng boardwalk nila. Ito yan, mga bata nangunguha din ng mga naliligo. Doon sa malapit sa hotel namin, may mga nag-iikot, nagbebenta ng scallops. Yung isang supot is 20 pesos lang. Pero of course, hindi luto. Pero mura lang, 20 pesos. Tapos binibili namin siya ang luto na ng mga 200 plus, mga 20 pieces. Mura ang seafoods talaga dito sa Bantayan. At yun talaga napansin namin. Kaya dami namin binibiling mga seafoods. Meron pa nga 180 na baked scallops. Cheese baked scallops, ang galing. Oh, here inscribes the names and women who said Correct one, inscribes. Okay. Nasaan na? Hindi na nalabas ang pangalan nila. Gabi na. Ito yung dulo ng may tao sa taas siguro na yung mga nagtambay. Dili na, dirata sa ubos. Tingnan natin nung baba lang nito. Structure nila. Ano naman matibay? Yung mga ganyan. Oo, gani. Pero ligaw, bitaw ni Dirio. Pero magiging kayo. Huwag na natin puntahan sa pinakataas. Dito na lang sa second floor. Tingnan lang natin ang
May kasi mga nakatambay dun sa taas, huwag na natin silang guluhin. Bantayan! Bantayan! May malaking langaw sa camera ko. Ha? Ah, yung mga bangka din. Hala, parang paakyat na ang tubig ko, tapos nandun pa din sila. Okay, yun na lang. Babalik na kami. Ang oras ay 5:45 and then may habulin kaming 7:00 na dinner. Kaya babalik na kami ngayon sa hotel namin. Short stop lang. Ang ganda dito. Okay, nakabalik na kami sa hotel. Mga 1 oras din ang tinakbo namin. Ang dinaanan namin is ibang daan. Kanina is nandun kami sa left side, dumaan ng Bantayan. And then lumipat kami sa kabilang daan para ibang daan naman na daanan namin. Mas malayo pala yun. And then madilim na din yung lugar. Pero may mga areas na may mga street lights. Especially pag marami ng mga town. Kaya okay lang din mag-drive. Pero gutom na ako. Ay, sakit sa braso. Ready na kami kumain pero yung mga kasama namin wala pa. So this is the barbecue night dito sa Kota Beach Resort. Every Thursday to Sunday lang to available. Kaya timing na timing. Ito yung last night namin dito. Dito kami kakain. Okay, thank you, Koy. Dili siya bangus. Ang sabi na red, ganyan ko niya sa gabi. Buti wala pa Pero may kala. wala Hula, pa lamigas. kabalo. Mataba. Morning. So hindi na ako nag-video kagabi sa dinner namin, yung konting time-lapse na lang. Hindi na rin kami nagtagal. Nagchismis kami ng mga 1 oras pero umalis na din kasi biglang umambon and then biglang bumuhos ang ulan. But good thing na mainit na today. Today wala kaming trabaho. Sa entire trip namin dito sa Bantayan, ngayon lang kami naka-leave dahil uuwi na kami. But before that, may pupuntahan tayo. Pero kasi nakita ang mga kapatid ko kahapon na ang gandang liguan, pupuntahan natin yun. Hindi na sila pupunta kasi galing na sila doon and then nagre-ready na din silang umalis. Pero since hindi talaga tayo nakagala, puntahan natin. And then meron daw magandang diving spot doon, yung talon-talon. Try natin kung pwede natin gawin. Tara. Okay, nandito na tayo. So this is the ruins dito sa Bantayan. Mga 10-15 minute walk galing doon sa hotel namin, pero magmumotor ka mga 7 minutes na. So ito yung ruins. So apparently sa research ko, hindi daw ito like old ruins man, Spanish era, hindi siya ganito. Ano daw to, bale bahay supposedly ng isang German expat na hindi natuloy gawin and then nasira ni bagyong Yolanda back in 2013. Kaya ito na naging nangyari dito. But more importantly, ang ganda ng dagat. And then ang sabi pa, meron daw diving spot dito. Yung sabi ko ang talon-talon. Oh, nice. Look. Nice. Turquoise water. Libre na dagat. Ay, maliligo tayo dito. Yun, doon ata yung sinasabi nilang pwedeng magtalon-talon, no? Baka siyang malalim, eh. Sige. Maligo tayo. Okay, so lumipat kami ng location kasi doon may hagdanan siya pero ang tubig kasi is mababa. Natatakot ako hindi ako makakaakyat ulit. Pero nung tinanawagan ko yung mga kapatid ko, tinuro nila dito pala sa gilid. Andito yung hagdanan na pinagliguan nila. Ayan. So at least dyan, natatouch niya agad yung tubig. Kasi kanina, like kung ito yung pampang, yung tubig is nandito pa, hindi ako makakaakyat. Ayan. Tara, maligo na tayo.
lakas ang alon ah. Ito lang kaya tayo. Lord, wala sanang jellyfish. Lakas ng alon. Natatakot akong lumayo kasi ang lakas ng alon. Tapos yung asawa ko hindi marunong lumangoy. If ever na may mangyayari, walang tutulong sa akin kaya dito lang tayo sa bato-bato. Malalim yung tubig so walang issue. Pwede ka lang talaga kung gusto mo, dito ka lang. Yung kahapon nung naligo mga kapatid ko, hindi ganito ka alon. So depende talaga sa timing mo. Ang lakas ng alon, tinatapon niya ako dito oh. Tapos nababangga din ako sa mga batong-bato. Kung marami kayo and marunong talaga kayong lumangoy, okay lang naman. And then if something happens, may pwedeng tumulong sa inyo, okay lang naman. Ang challenge ko lang kasi isa ko lang mag-isa. Although nandiyan yung asawa ko pero hindi kasi marunong lumangoy. And then merong mga jellyfish warning. If something happens talaga, wala kasing pwedeng tumulong kaya safety first tayo. Okay na ako, nakaligo na ako dito. Tara. Ito dito guys, ito ata yung famous spot na pwede kang tumalon. Oh, dito nga. Pwede kang tumalon dito, pumunta. Malalim eh. Hindi ako makatayo, so malalim siya. Kung gusto niyo tumalon-talon, hanap na lang siguro kayong time yung hindi masyadong malakas yung alon na tinatapon kayo papunta sa gilid. Pero turquoise water, tas libre. Bago pala tayo malis, tingnan natin yung rules. Ito pala siya. So ito nga yung sabi ko kanina, bahay daw to supposedly ng isang German expat na hindi natuloy and then nasira di Bagong Yolanda. Malaki-laki din sana oh. Ayun, ang ganda pa ng location niya. Harap ng cliff. Pero yun lang din ang challenge. Kung may malakas na hangin, sa kanya tayo pupunta. Bumalik na kami sa hotel namin kasi kakain na pang breakfast. May libreng breakfast dito, sayang. Kainin natin. Okay, tapos na kami mag-breakfast. Maligo na tayo. Dito na tayo sa hotel maligo. Last time kasi masyadong stale yung tubig kaya ayoko. Ngayon is medyo may alon kaya gusto kong maligo. Try natin dito maligo ulit. Hopefully walang jellyfish. And then mataas din yung tubig. Tingnan nyo hanggang chest ko na. Tapos ang lapit lang. Nung last time kasi kaya ayoko. Hindi naman sa ayoko pero like hindi ko siya masyadong gustong liguan. Kasi parang ang layo na nilakad mo hanggang hindi pa umabot sa tuhod ang tubig. Tapos natatakot ako na ayokong lumayo masyado kasi nga may jellyfish warning. Eto dito maalon and then medyo dito maalon and at least hindi mo na kailangan lumayo. Tara, let's go! When I think of Bantayan, ito ang iniisip ko na ganda ng Bantayan. Turquoise water, medyo malalim, and then may mga alon-alon. Ganito siya everyday in the morning. Kaya nga na ano ako kasi may trabaho ako ng umaga and hindi kami makaligo. Tapos pagkahapon, nung tapos na yung trabaho, gusto ko maligo, mababa na ang tubig, tapos walang alon, masyado siyang stale.
Sabi ko, malas. Malas naman punta ko dito. Pero at least okay lang. Nakaligo pa rin tayo. Nasulit natin yung resort natin. Hindi ako kailangan mag-leave ng madami. Nakalive pala ako ngayon. And enjoy natin ang bantayan. Dami natin pagkain nakain. Ang mura lang ng mga pagkain dito guys, mga seafoods. And by mura pa lang, binibase ko yan sa pagkain or sa presyohan sa Metro Manila ha. Hindi siya mura sa province natin. Kasi yung mga kapatid ko, normal lang na presyo sa kanila yon. Actually, mas mahal pa nga dito compared dun sa amin. So, ang mga seafood nila dito nag-range from mga 220 to 280. Meron ibang mga restaurant na may ibang restaurant na lumalagpas, umaabot ng mga 300 plus. Pero most of the restaurants naman kinainan namin, mga masasarap din, ano lang siya, mga 200 plus. Kung compare mo kasi yun sa Manila, yung mga ganun klase ng mga order, aabot na minsan ng mga 400, sometimes 500 plus pa. Kaya nasasabi ko na mura. Sa amin naman, sa Ipil, sa Buanga Sibugay, yung mga ganyan kasi is minsan nasa mga 180 lang eh. Kaya yung mga kapatid ko, medyo namamahalhan pa sila kasi nga nasanay sila na minsan mga less than 200 lang kasi malapit din kasi sa dagat eh. Marami din kami mga isda naman doon sa amin. Wala kami masyadong mga scallops and shells. Dami naming scallop na nakain dito everyday. Everyday talaga nagsascallop kami. Kasi particularly ang scallop sa Manila, nasa mga 400 plus. And then apat, 5, yun lang yung laman niya. Dito ang mga scallop is 200 plus, tas 20 pieces, 15 pieces. Ganyan ba? Na mura siya masyado, tas masarap pa. Ito ang kaganda talaga pag nagbakasyon ka sa probinsya, ma-experience mo talaga yung mga masasarap na pagkain, magandang lugar, tas mura pa. If ever naman na may reklamo ako dito sa Bantayan, hindi naman talaga reklamo, pero nung first kasi namin, like first day namin dito, ang tubig sa shower is medyo mahina. Like, hindi mo kaya maligo ng mabilis kasi naka-shower, pero ang tubig is mahina and medyo meron siyang amoy. Hindi naman siya yung mabahong amoy, pero like meron siyang amoy. Kaamoy niya talaga actually ang ang Siargao. Kung nakapunta kayo sa Siargao and then mapapansin mo, merong mga Airbnb, may mga hotel dyan sa Siargao na ang tubig nila is may something amoy. Meron, para siyang ganun. Pero nung second day naman namin, I don't know kung anong nangyari. Lumakas ng presyo ng tubig, so wala na akong problema doon. Ang sabi ng kaibigan ko na taga rito, off-season daw ngayon, kaya lagi kong sinasabi na parang walang tao, yung mga restaurant nila, yung mga daan nila paggabi, aside sa mga locals na naglalakad-lakad, naglalaro. Meron kasing malapit na gym dito, yung malapit sa eskwelahan. Lagi silang may paliga every night. And then aside sa kanila ng mga locals, wala masyado ako nakita mga turista. Meron naman, pero like hindi talaga siya, i-compare mo sa Bohol, i-compare mo sa Siargao, hindi siya ganun kadaming mga turista. And ang peak season daw nila dito is magsa-start ng mga October, December. Pag ganun daw talaga, like marami daw talagang tao dito. So, kung gusto nyong pumunta, i-try nyo dito mga September, gaya namin ngayon, walang katao-tao. I don't know lang pag natapos yung hotel na yan, kung ano magiging itsura nito dito. Baka dumami na din ang mga tao, baka marami na kayo makita mga turista dyan sa harap ng harap ng hotel nila. Isa din palang problema. Kasi ako work from home ako, di ba? So, ang kailangan ko talaga ng internet. Ang sabi nila dito, naka-Starlink naman daw sila, pero napuputol-putol ang internet eh. Pag meron, mabilis siya, walang problema, pero yung napuputol siya from the source. Kaya naglalag ako sa mga meeting. Nung Wednesday, naghal pa yung bus ko kasi hindi kami makapag-usap na maayos dahil napuputol-putol ako. Buti na lang, meron akong GOMO, then yung wife ko ay may GOMO. For some reason, then yung GOMO ko is napuputol-putol, yung sa wife ko hindi. So sa kanya ako nakikonnect. And then nagtrabaho ako ng alas 5. Tuloy-tuloy na naman yun. Itong GOMO talaga is pero promote ko talaga yan even if hindi ako affiliated sa GOMO. Ang dami naming napuntahan na nabuhay lang talaga ako sa GOMO na SIM. Sa data lang nila talaga. Hindi ko sila i-video pero natutuwa ako. Merong 3 matatanda na sa harap. Then sila lang talaga dito naliligo kanina. Hindi ko lang sila i-video. Tara. Sisit.